Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay April 22, 2024, Lunes sa ika-4 na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango sa mga gawa ng mga Apostol chapter 11 verses 1 to 8. Noong mga araw na iyon, nabalitaan ng mga apostol at ng mga kapatid sa buong Judea na tinanggap din ng mga hintil ang salita ng Diyos. Kaya't nang umahon si Pedro sa Jerusalem, siya'y pinuna ng mga kapatid na Hudyo. Nakituloy ka sa mga hintil at nakisalo sa kanila. Sabi nila, kaya't isinaysay sa kanila ni Pedro ang buong pangyayari, buhat sa pasimula. Nasa lungsod ng Joppe at nananalangin nang magkaroon ako ng pangitain. Mula sa langit ay inihugos sa kinaroroonan ko ang isang tila malaking kumot na nakabitin sa 4 na panulukan. Pinagmasdan ko itong mabuti at nakita ko roon ang lahat ng uri ng hayop, lumalakad at lumagapang sa lupa, pati maiilap at mga lumilipad sa himpapawid. At narinig ko ang isang tinig na nagsabi, "Tumindig ka, Pedro, magpatay ka at kumain." Subalit sinabi ko, hindi ko po magagawa iyon, Panginoon. Hindi ako kumakain ng anumang bagay na itinuturing na marumi o di karapat-dapat. Muli kong narinig ang tinig mula sa langit, "Huwag mong ituring na marumi ang mga nilinis ng Diyos." 3 ulit na nangyari ito at pagkatapos ay dinatak na pataas sa langit ang bagay na iyon. Nang sandali ring iyon, dumating sa bahay na tinutuluyan ko ang 3 lalaking sinugo sa aking buhat sa Cesarea. Sinabi sa akin ng Espiritu na huwag akong mag-atubiling sumama sa kanila. Sumama rin sa akin ang 6 na kapatid na ito at pumasok kami sa bahay ni Cornelio. Isinilaysay niya sa amin na nakakita siya ng isang anghel na nakatayo sa loob ng kanyang bahay at sinabi niya sa kanya, "Magpasugo ka sa Joppe at ipasundo mo si Simon na tinatawag ding Pedro. Sasabihin niya sa iyo ang tungkol sa ikaliligtas mo at ng iyong sambahayan." Nagsisimula pa lamang akong magsalita ay bumaba na sa kanila ang Espiritu Santo, gaya ng pagkababaan nito sa atin noong una. At naalala ko ang sinabi ng Panginoon, "Si Juan ay nagbibinyag sa tubig, ngunit bibinyagan kayo sa Espiritu Santo." Kung binigyan sila ng Diyos ng kaloob na tulad ng ibinigay niya sa atin nang manalig tayo sa Panginoong Hesukristo, sino akong hahadlang sa Diyos? Nang marinig nila ito, tumigil na sila ng pagpuna at sa halip ay nagpuri sa Diyos. Kung gayon, sabi nila, ang mga hintil may binigyan din ng pagkakataong magsisit, magbagong buhay upang maligtas. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. So, gaya po ng ating narinig, no, na mayroon pong mga hintil na tinatawag na naging kasapi na ng simbahan, mga hintil na itinuturing ng mga Hudyo na mga pagano, at kapag pagano po ay makasalanan at kumbaga sa kanila pong medyo makitid na pananaw ay hindi sila maliligtas. At ang kanila pong paniniwala, sila lamang ang maliligtas. Kaya pinupunan nila si Pedro dahil nga nakikituloy siya at nakikisalo na sa mga hintil. Na siya namang ipinaliwanag ng Panginoon mismo kay Pedro sa pamamagitan nitong kanyang panaginip o kanyang karanasan, na nakita niyang iba't ibang uri ng hayop. Sa ganitong pagpapaliwanag ng Panginoon, naintindihan niya na ang kaligtasan ay para sa lahat. Hudyo ka man o hintil, Kristiyano ka man o ibang relihiyon, ang kaligtasan ay hindi nakadepende sa pangalan na nakadikit sa iyo, kung binyagan ka o hindi, kundi ang kaligtasan natin ay magiging kumbaga nakabase sa kung tayo po ay nagsisisi at nagbabagong buhay matapos nating malaman ang ating mga pagkakamali at lalo na matapos nating makilala si Jesus
na siyang namatay, muling nabuhay para nga sa ating kaligtasan. So nawa, suriin din natin, no, ang ating mga nagiging pag-ugali. Baka tayo mismo, mga tinatawag ng mga Katoliko, matulad sa iba na nagsasabing sila lang ang maliligtas at sa labas ng kanilang simbahan ay walang kaligtasan. Pag ganun ang ating naging pananaw, ay para bang nililimitahan mo ang grasya, nililimitahan mo ang kakayanan ng Diyos at kagustuhan ng Diyos na iligtas ang lahat. Ano man ang kulay, ano man ang lahi, ano man ang kinabibilangan mo, no, sa komunidad. Ang tanging hangad ng Diyos ay tayo ay maligtas, siyempre sa pamamagitan ng pagsisisi. Kasi para bang tayo ba ng kabilang nasa simbahan sa Iglesia Katolika, sigurado na ba talaga tayo maliligtas tayo? Kung susuriin natin ang ating po mga pag-uugali, ang ating mga gawain, maliligtas kaya talaga tayo? So, ang lahat po ay inaanyayahan na tumalikod o talikuran ang kanilang mga maling ginagawa, magsisi at magbagong buhay. At tanggapin si Jesus at tanging na kay Jesus ang kaligtasan nating lahat. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo.